Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga pag-usapan natin ng mga may init na issues sa lipunan. Ako, pasensya nyo na, mga ilang araw ako nawala, mga 2, 3, gano'n. Basta importante, nandito na naman po tayo upang maghatid ng balita sa inyo at maghatid ng opinion na pag tama ay pinapalakpakan naman natin, pag mali binabanata natin. At doon tayo, wag na tayo doon sa masasabi nating political colors. Basta tayo, doon tayo para sa bayan. At ngayon, etong mga sundalo na dating security aid ni Zaldico ay may sinisiwalat na korupsyon, matinding korupsyon sa Pilipinas. Alam mo, nakakatawa nga habang pinanonood natin mga balibalita sa ating lipunan. Nakina yung mga congressman natin, talagang ang focus pa rin nila yung impeachment ni VP Sara Duterte. Gago! I mean, ang dami-daming napaka-importanting panukala na dapat na sana ay ating idinidiscuss, ating pinag-uusapan. Ngunit wala hong ginawa itong gobyerno ni Marcos kung hindi patalsikin si VP Sara Duterte bilang Vice President at tuluyan ng hindi makakandidato sa 2028. Alam mo, yan ho ay yung kanilang kanilang main goal. 2022, as soon as nag-assume ng power si Marcos at si Romualdez, yan na kagad ang goal nila. Patalsikin si VP Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 kasi gusto nila tuloy-tuloy Marcos, Speaker Romualdez, tapos yung kanyang anak, tuloy-tuloy, gusto nila kanila Alam mo, tatak na kasi nila yan Tatak tapo ng mga Marcos yan di ba? Yung diktador na dati niyang, yung kanyang tatay, talagang ilang taon din namuno sa Pilipinas. Sana, okay naman sana yun Okay sana yun kung umunlad sana tayo, di ba? Kung katulad sana tayo ng Singapore. Di ba si Lee Kuan Yew, ilang beses din nagsilbi. Pero, mantakin mo sila ay masasabi nating bansang mas bata pa kaysa sa Pilipinas. Tayo yung kasaysayan natin, kopong-kopong na Sila bago lang Galing pa sila sa ibang bansa, Malaysia. Tapos, tsaka pa lang sila kumalas at nagsarili. Tapos, doon na sila tumuloy-tuloy. Inangatan na nila lahat ng bansa. Talagang world class. Kaya nga yung kanilang passport ay napaka-powerful, di ba? Dahil first world country nga ho sila So, bakit nangyari yun? Masasabi natin, malaking bagay dito ang ginawa ni Lee Kuan Yew. Di ba? Yung disiplinang ginawa ni Lee Kuan Yew. Pag-aralan nyo po yung kasaysayan ng Singapore at ni Lee Kuan Yew, magugulat ho kayo. At talagang grabe hong leader ito si Lee Kuan Yew. Sana, kung ganun sana si Marcos Sr., yung matagal na namuno sa Pilipinas, hindi Kesa na umangat sa 20 years mahigit ni Marcos Sr., bumagsak. Ganun ang gusto na namang gawin ito ni BBM. Magpapalitan na sila. Si Marcos, si Romualdez, tapos yung anak, baka susunod yung asawa. Diba? Ganun naman ang gusto nila mangyari. Kaya nga mamaya, pag-usapan din natin yung lintik na political dynasty na isang malaking katarantaduhan, yung kanilang anti-political dynasty na ginagawa. Dahil yung gusto lang naman nila mangyari doon ay yung, halimbawa, sa Senado, bawal yung mga magkakapatid. Pero yung presidente, pwede magkaroon ng anak na congressman, pinsan na speaker, pwede. Pero yung gusto lang ng anti-political dynasty kuno na yan, ay yung magkakasama lang sa Senado. Diba? Yun lang ang gusto nila mangyari. Ako, feeling ko, target na naman yan. Mga senador lang Katarantaduan na naman yan Bakit? Again, because they want to retain that power. Yan ang kanilang goal. At in line with that, kailangan din natin sundan itong mga nangyayari sa mga Marines. Kasi ito ang pag-asa natin. Bakit ko nasabing pag-asa? Kasi ito mga Marines na ito, di ba, nakita nyo naman, nakausap natin, na-interview natin, di ba? Sila po ay hindi ho sila masasabing political. Hindi po sila yung masasabi nating maka-Duterte. Hindi ho sila ganun. Sila ho talaga para sa bayan.
Sila ho sa siwalat nila. Kasi kung mapapansin ninyo, diretso sila sumagot Di ba, tinanong ko, totoo ba yung sinabi ni Pangulong Duterte na pumitik kayong mga magdalo? Alam mo, sagot-sagot niya. Kung maka-Duterte yan, hindi sasagot siya ng diretso. Sasabihin niyan, hindi, nagbibiro lang si Pangulong Duterte. Hindi. Ang sinabi niya, hindi totoo yun. Doon makikita mo na wala silang kulay. Wala silang kinikilingan. At sabi nga nila, kahit nga yung mga senators that is aligned with the Duterte, although I disagree because hindi naman aligned po yung mga yun. Nagkataon lang, they are on the minority block ng Senate pero they're not really aligned with the Duterte. Pero gayon pa man, wala silang ito hindi ko to babanatan, ito hindi ko to sasabihin, ito, hindi. O ito, uma-against to sa mga Duterte, kumakampi to kay Marcos, babanatan ko. Kasi papansinin nyo, hindi naman nila sinabi na, si Lacson nakatanggap din. Di ba? Wala naman silang sinabing gano'n. Sabi niya, nilinaw nila si Lacson, wala naman kami diniliber dyan. Kung ikaw ay against lang sa gobyerno o kay Marcos, malamang nadamay na si Lacson. Tama, mali. So dito, makikita mo talaga na they're being, they're not biased. Hindi sila kumikiling. Sila po ay talagang masasabi nating nagsasabi lamang ng totoo. Kaya napaka-importante na sundan natin yung nangyayari dito sa mga sundalo na ito. Maniwala ho kayo sa akin at sa hindi, sila ho ang magiging susi natin. Susi upang matapos ang korupsyon. Matigil na ang korupsyon. Ako nga nung pinapaking kasi, tinanong sa akin, may nagtanong sa akin ng masinsinan. Sabi niya, Banat Bay, may namit tayo dyan sa Sabi, ikaw, di ba, na-interview mo. Sigurado ako, nakausap mo yan ng off the air. Ibig sabihin, yung behind the scene, nakausap mo sila. To be honest, ano talaga ang tansya mo sa kanila? Sa tingin mo ba, they're credible? Ikaw, sabi niya, magaling ka ma-discern kung ano yung mga kung nambobola. Kasi yan ho ang expertise natin, mga kababayan. Alam ko ho, pag ang tao nambobola lang. Alam ko ho, pag ang tao sumisip-sip lang. Alam ko kung ang tao ginagago ka lang. Alam ko kung ang tao talaga nagsisinungaling. Sinasakyan ko lang. Marunong akong sumakay sa mga tao. Kunwari, meron ako nakakausap na puro bullshit. Alam mo yung bullshit yung mga sinasabi sa'yo? Oo lang ako sa'yo. Tinatawanan lang kita. But it doesn't mean I'm agreeing with you. Alam ko na nambubullshit ka Alam ko nang gagago ka pag may mga nakakausap ako mga politiko, alam ko. Alam ko yung mabibiro pa. Banat Bay, pinanunood kita Talagang idol kita mga ganyang politiko, sa loob-loob ko, ay mo lang mabanatan. Hindi, totoo hindi ako nagbibiro. Maraming ganyan Alam ko talaga ako nang bobolat ng gagago lang ang tao. Remember, I'm a manager for more than 20 years. I have managed a lot of people. Bolera. Di ba? Alam ko. Kaya nga nung pinakikinggan ko ito mga sundalo na ito, pinakikiramdaman ko. Even off the record o yung behind the scenes, pinakikiramdaman ko. At yun nga ang tinanong sa akin ng isang tao, sabi niya sa akin, ikaw, honest opinion mo, without bias without bias would you say that these people are really credible? Alam mo, isa lang masasabi ko, I'm pretty sure, they're 100% credible. Hindi sila nagpapakyut, wala silang plano, wala silang ibang motibo. Talaga makikita mo lang sa kanila na hindi, kailangan na nakakakonsensya na ito kasi hindi na tama. Di ba, sabi ko nga sa inyo, isa nga doon, kaya nga sila kaya yung isang tao na yon ay na dishonorable discharge dahil sa nagkasakit yung anak niya, tapos parang hindi nakabalik sa kampo. Kasi ganoon doon, kailangan mo bumalik sa kampo. Kung hindi ka babalik, talagang mag-aawol ka. Pag nag-aawol ka, dishonorable discharge yun.
hindi siya nakabalik. Tapos ang malungkot nga doon, at yun ang isa sa mga nanggising sa kanyang diwa at puso, walang pambayad na supposedly dapat. Could you just imagine how much billions they're delivering every day, 3 times a week maximum, or yung average pala, hindi, not maximum, average nila, billions weekly that could save lives. Alam mo, hindi ako biro kasi ako, naalala ko nung time na si Mocha ay gumagawa ng mga information tungkol doon sa ni Pangulong Duterte, naalala nyo yon? Yung sa PGH. I was there. Ako yung nagbibideo. Ako videographer ni Mocha nun nung nasa opisina ng PCO. Kinakausap namin yung mga tao doon. Pati yung kanilang presidente ng PGH. Yung presidente ng PGH nagulat Kasi buwanan ang ibinibigay ni Pangulong Duterte. I think it was 5... ewan ko, correct me if I'm wrong, but as far as I remember, dala ng katandaan din, minsan makakalimutan, 500 million a month yun Akala nga nung PGH president, 500 million a year. Kasi it never happened na yung national government bibigyan ng 500 million a month to, alam mo yon, first time nangyari yun nung kay Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Si Pangulong Duterte kasi malapit po yan sa may mga sakit Di ba? Naalala niyo yung birthday niya, yung doon sa, yung pinupuntahan niya, yung may mga sakit na may bata. Kasi alam mo, totoo naman sa Pilipinas, maraming namamatay hindi dahil sa walang gamot. Wala lang pambayad sa gamot. Wala lang pampagamot. Ang dami po sa ospital. Ako po, laman po ako ng ospital noon nung kabataan ko. Laman ako at nakikita ko talaga ang hirap ng mga Pilipino dahil sa walang gamot. Tapos magtataka ka at saka masakit sa puso yun Yung magulang mo, yung anak mo, kapatid mo, o pinsan mo, o tita mo, mamamatay dahil lang wala kang pambayad ng gamot. Diba? Could you just experience? Alam mo, nangyari sa akin yan nung sa nanay ko noon. Yung, di ba, may cancer po yung nanay ko. Tapos, ang gastos, ang laki ng gastos nabenta namin mga pagmamay-ari namin, mga lupa dahil sa sakit niyang cancer. Siyempre, chemo, basta lahat na lang ng treatment, di ba? For one reason, because you love that person. I love my mother at that time. My father loved my mother at that time. So you would give everything para lang magabot siya. Tama, mali? Ang nakakalungkot nga, sabi ko, paano kung wala ka talagang pera? Buti pa kahit paano noon, nakapagpundar sila nung bata-bata pa sila. Kasi abogado tatay ko, university ng nanay ko, nakapag-ipon pa sila noon, nakabili sila ng mga lupa-lupa, at meron sila nung ginamit nung nagkasakit. Sabi ko, paano kunwari ikaw ay walang ganun, hindi ka abogado. Isa kang ordinaryo empleyado. Tapos magpapagamot ka, wala kang pera. Na supposedly, sa ibang bansa, wala kang poproblemahin As long as you are a taxpayer. Di ba? I mean, syempre, kung actually hindi nga kahit yung ibang mga hindi taxpayer, ganun din nagagasusan pa rin ng gobyerno Di ba? Sana ganun tayo. Pero bakit? Dahil nga sa tindi ng korupsyon sa Pilipinas, this is what is happening to our country. Kawawa Kaya ako nag-iibang bansa ako to open my eyes on bakit may ganito sa ibang bansa. Bakit may ganito? Bakit kaya nila? Hindi ko naman masasabing bobo tayo mga Pilipino. Oo, walang disiplina, pero bobo hindi. Isa tayo sa pinakamadunong, magaling. Dalin mo yung mga OFW sa ibang bansa, isa tayo sa pinakamadunong. Disiplina,
Sa ibang bansa, mga kababayan, may disiplina ho tayo. Hindi hindi ako naniniwala na likas sa atin. Lahat naman tayo, lahat ng human being, mayroon tinatawag na sinful nature. May likas na kagaguhan. Diba? Meron namang ganyan yan. Pero kayang ituwid yan, depende yan sa leader. Ang problema sa Pilipinas, katarantaduhan ng leader eh. Kaya tuloy ang hirap sumunod. Bakit? Sabi, mag-a-announce yung presidente. O wag na kayong epal sa mga ayu-ayuda. Putang ina, yung mukha niya nandun sa poster nung namimigay na ayuda. Nandun din siya, pupunta rin siya doon para magbigay ng ayuda. Anak ka ng wewe. Exempted sa batas. Meron nga tayong anti-epal law eh. Pero yung mukha ng presidente, kaliwat kanan. Puta, kahit nga sa IGOB, nandun yung pagmumukha niya eh. Yung logo. Di ba? Parang, how can you follow a government na hindi naman sumusunod mismo sa sarili niyang patakaran? Gago! Tama, mali. Ang hirap eh. Di ba? Oh, may mga traffic enforcer na supposedly sila yung magpapatupad ng batas sa karsada. Sila rin yung tarantado. Sila rin yung walang plaka ang mga motor. Sila din yung mga walang helmet. Di ba? Oh. Alam mo, eto ang dami natin nakikita ang video. Pulis, walang helmet. Pero gusto nila tayong pag-helmetin. Tama, mali. Hindi. Paano ka maiingganyong sumunod? Hindi ko sinasabing huwag tayong sumunod, Kaya lang, paano ka maiingganyong sumunod kung ultimong mga nagpapatupad ng batas kupal? Di ba? Gago! Kung ultimong mga nandoon sa ay gago. Tama, mali. How can you follow the law if that is the case? Where we have government official who would say, we can bend the law. Gago! Without breaking the law. Ombudsman yan, Saka nakakita ombudsman, ganun ang prinsipyo. We can bend the law as long as we don't break the law. No wonder nakalabas ang anak niya. Gago! Tapos, siya ang magiging haligi ng katarungan or justice sa mga politiko na supposedly sisita sa mga korap. Ay, putang ina. Nakakabuisit, di ba? Hindi, you answer me. Hindi po ba nakakatarantado ho yun? Nakakagago? Kaya ito ho, natin, bantayan natin ito mga sundalo na ito, na dating sundalo, dahil ito ang magiging susi ng pagbagsak ng korupsyon sa Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.